Good evening, brothers and sisters. Good evening po, Doc. Brother Mel, Good good evening po, evening. mga kapatid. Good evening. I-greet ko muna ang mga andito ngayon. Good evening, Sis May. Hello. Good evening. Brother Mel. Sis Dapat, Connie. Sis Lovely. Brother Ronald. Brother Ronnie. Sis Mel. At saka Sis Yuyin. Good evening sa inyo. Okay, Brother Mel, Good opening evening prayer po. tayo. sige po, Doc. Okay. Okay, mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snare of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly host, with the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirit of prowl about the world, seeking the ruin of souls. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, mga kapatid. Welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. Welcome sa mga dito ngayon sa Zoom, sa mga nanonood sa Facebook, at later sa upload sa YouTube. Okay. So, ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay ang klase-klaseng mga Katoliko. Kung napansin nyo, bakit Katoliko lang, hindi Kristiyano ang title, no? Different types of Christian. Kasi ang punto ng ating grupo, ang punto ng ang purpose ng ating ministry is para akayin ang ating mga kasamang mga Katoliko na maintindihan ang ating faith, no? Kaya nga, faith seeking understanding. Maintindihan natin kung ano yung mga pinagagawa natin, no? Pag naintindihan natin, mas lalo nating mamahalin, no? At ang purpose ng ministry na ito is para mas lumalim ang ating relationship kay Jesus sa ating mga Katoliko, no? So, dahil tayo mga Katoliko, we pray na lahat ng Kristiyano ay magiging Katoliko. Yun ang ating hangarin. Pero hayaan muna natin sila. Let us be focus tayo sa ating maturity. Okay? So, okay? Unang klaseng Katoliko, nominal. Okay? So, tanungin natin ang sarili natin mamaya kung anong klaseng Katoliko ba tayo ngayon, no? Pero hindi ito ang purpose ay pagle-label, pero ito yung napapansin natin na mga klaseng Katoliko, no? na sa ating araw-araw na pamumuhay. Nominal Catholics. Okay. Maraming ganito, no? Katoliko sa pangalan lamang. Ngunit, hindi na nagsisimba. Okay? Hanggang sa pangalan na lang. Minsan, pag tinanong mo, akayin sila ng ibang mga sekta, sabihin nila, ay hindi, ayaw ko. No? Ipinanganak akong Katoliko, mamatay akong Katoliko. Pero, magandang pakinggan, pero, mahina na rason. Kasi pag binuksan mo ng Biblia yan ang pinakaunang madadala sa ibang sekta. Kasi, itong mga nominal Catholics, hindi nila alam kung ano ang turo ng simbahan, no?
kung ano bang mga doktrina ng simbahan. Hindi nga nila alam na merong opisyal na turo ang simbahan. Okay? So pagkatapos mabinyagan, lumaki na walang pakialam. Kung nagsisimba naman, kung sisimba man, depende sa modo. No? Hindi consistent. No? At yung knowledge nila tungkol sa simbahang Katoliko ay ano lang, ng wido-wido lang, kung ano lang yung mga naririnig-rinig na mga chismis, kung ano ang Katoliko. So, yung buhay nila, hindi umaayon sa Biblia at hindi umaayon sa turo ng simbahan. At marami din sa mga Katolik ito, nominal Catholic, sa pangalan lang na Katoliko, ay sila pa mismo ang sumusuway minsan sa mga turo ng simbahan. No? Sabihin nila, ay hindi yan tama, yung turo ng simbahan, kasi wala silang alam. No? So medyo napamana lang nila ang pagiging Katoliko. Okay? So maraming ganon. Sana. At maraming tao din na naging banal na nagsimula sa pagiging nominal. Hindi naman ibig sabihin na nominal ka, palati ka ng ganon. Pwede kang umangat. No? So, nagpa-practice ng Catholic faith, yun yung mga Katoliko na marami pang pamahiin, no? Ng superstitious belief, no? Sabihin, wala namang mawawala sa'yo kung gagawin mo ito. No? Walang deeper understanding. Hindi nila alam. Kaya nga ang purpose ng ministry natin every Wednesday is to faith-seeking understanding. Gusto nating maintindihan ang ating pananampalataya. Kung hindi mo naintindihan, hindi ka tutubo. Di ba? So, ang nominal Catholic, merong konting kaalaman, pero hindi nagbigay ng panahon, hindi nag-google ng oras para ipalalim ang kanyang pananampalataya. Hindi nag-aral at hindi binigyan ng kaukulang pansin. Ang sabi sa Biblia, Hosea chapter 4, sabi, "My people are destroyed for lack of knowledge." Kaya importante talaga ang knowledge. Okay? James chapter 2, may pananampalataya ka, Katoliko ka man, pero wala ka namang hindi nakikita sa gawain mo, yung pananampalataya mo ay patay. Faith, if it has no works, is dead. At ang sabi niya sa Revelation chapter 3, sabi ni Jesus, kung tingnan ka para kang buhay, pero sa totoo lang, ikaw ay patay. So, delikado tong nominal Catholic. Okay? So, ito yung pananampalataya na hindi nakakaligtas. Delikado. At under sa nominal Catholic, no, ay tinatawag na mga crisis Catholics. Crisis. Nagdarasal lang pag may problema, pag may sakuna o may kailangan. Under ito sa mga nominal Catholics. No? So, ito yung mga tao na lumalapit sa Panginoon pag may suffering, may mga suliranin, problema, no? So, when life becomes painful, no? Bumabalik sa simbahan, no? Para maghanap ng comfort at tulong. Like, mga example ng mga problema, hospital, may sakit, no? Family problems, financial struggle, nagpe-pray, para before mag-exam, pupunta kay St. Jude, mag-offer ng itlog, kung ano ba yun, at hinahaluan pa ng tinatalian ng red ribbon yung lapis
no? So, minimix pa yung paganismo at saka ano, no? Yung pananampalataya at sa mga emotional trauma like iniwan ng siyota o mga ganun, example. Pero ito, hindi rin ito masasabi na masama. Kasi hindi maganda pero hindi naman masama kasi minsan positive din ito. Kasi ginagamit kadalasan ng Panginoon ang mga sakuna o problema, no, para ma-discover si God. Okay? Maraming mga tao kagaya ng mga ni Saint Ignatius of Loyola, Saint Francis of Assisi, maraming mga saint na galing sa pariwara na buhay na nagbago dahil sa mga sakit o sa mga sakuna. Gagamitin ng Panginoon, no? So, hindi ibig sabihin na crisis Catholic ka, ganun ka na lang. Pwedeng galing dyan, magiging ano ka, magiging banal. Okay? So, ang kagandahan ng crisis Catholic minsan, kasi ang crisis ay gagamitin ng Panginoon, ito ay magiging pintuan patungo sa pananampalataya. Okay? Si God, gagamitin niya ang suffering para hatakin ang tao patungo sa Kanya. Example ng mga yung mga pasyente namin dati sa Deliverance and Exorcism Ministry, yung mga na-possess at mayroong mga demonic harassments, no? Dahil doon, buong pamilya nila naakay patungo sa Diyos. Nagro-rosaryo na, nagsimula na magsimba, iniwan na yung pagiging mason, iniwan na yung mga anting-anting, hindi na lumalapit sa mga albularyo. Nagbago ang buhay. So, gagamitin ni Lord. Pero may iba talaga na kahit meron ng mga ganon, bumabalik pa rin, no? Sabi ni Lord sa Psalm chapter 34, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." So ito lang yung delikado sa mga crisis Catholic. Tinatrato natin si Lord na emergency helper lang. Yun ang problema. Lumalapit lang tayo kay Lord para siyang basahan na gagamitin na natin, no? Pag may emergency. Sa halip na siya sana ang sentro ng buhay natin, kung sa ano pa, parang panakit-butas lang siya, no? Taga-solve, problem solver. Tatawag tayo ng technician pag may problema. Hindi yung siya yung boss ng buhay natin, no? At kadalasan, ang nangyayari pagkatapos ng krisis, pagkatapos ng mga problema, titigilan sa pagdasal. Stop praying, no? Babalik sa dating gawi, no? At makakalimutan na ang promise na binigay sa kay Lord. Nag-promise na pag ito gumaling ako, pag nalusutan ko ito, ganun. Tapos magsisimba lang kung may kailangan, no? So ang hinahanap nila yung solusyon, hindi yung taga-bigay ng solusyon. Yung taga-bigay ng gift, hindi sila interesado, yung gift lang ang gusto nila. Maraming ganito. Okay? So, ang challenge natin ay lilipat tayo from emergency faith, ang tawag dito sa Crisis Catholic, emergency faith lamang. Dapat lilipat tayo sa daily relationship. Hindi lang dapat tayo makontento sa emergency faith. No? Na gagawin natin si Lord na parang genie. Okay? So, daily relationship with God. Okay. Number 2. So, yung una, nominal Catholic. Number 2, Sunday Catholic. Okay? Ito yung Sunday Catholic, ito yung mga nagsisimba parati. No? Perfect attendance to. Nagsisimba parati. So, magaling to, maganda. So, mas maganda to ang mga Sunday Catholic dahil kanilang tinutugunan, no, ang kanilang obligasyon kasi ang pagsisimba
hindi lang ito pagsasamba, kundi ito ay obligasyon natin. Utang na loob natin to sa Panginoon. Dahil sa kanyang binigay na biyaya sa buong linggo, magpapasalamat tayo. Eucharist meaning thanksgiving, pagpapasalamat. Sa pagpapasalamat, utang natin sa Diyos ang buhay, ang hangin, ang tubig, pagkain, lahat. Lahat. Okay? So, obligasyon nating magsamba sa Kanya. No? So, itong mga taong to, Sunday Catholic, yes, tinutugunan nila ang kanilang obligasyon. Okay? Positive sign ito. At nakita nila na kailangan nilang maging malapit sa Panginoon at hindi sila dapat hihiwalay sa pamamagitan ng pagsimba. At the highest form of prayer is the Eucharist. Okay? Napaka-importante talaga. Okay? Ang problema lang, minsan sa mga Sunday Catholic, okay, hindi nag-a-absent sa pagsimba, pero ang buhay nila ay iba sa ibang araw. Okay? Hindi naiimpluwensyahan ng ang kanilang buhay ng kanilang pananampalataya. So, pinapractice lang nila ang kanilang pananampalataya sa linggo lamang. Okay? Hindi ito dumadaloy sa kanilang mga desisyon sa buhay mula Lunes hanggang Sabado. So, parang iba silang tao sa trabaho nila. So, dishonest, mainitin ang ulo, no? Sa relationship. So, hindi dumadaloy, hanggang doon lang. At nagpa-participate sila sa liturgy, no? Sa Sunday, pero sa ibang araw, hindi na sila masyado nagbabasa ng Bible. Hindi nagpe-pray masyado, no? At hindi interesado sa spiritual growth at formation. Okay? So, iba yung relationship, iba ang kanilang religious life sa kanilang ordinary life. Para bang tinatawag na split personality, no? Living sa Sunday, sisimba sila, natapos na nilang obligasyon, babalik sila sa pangkaraniwang makabundong pamumuhay sa buong linggo. Okay? So, ang danger dito is hindi yung lack of faith. Meron silang faith, kaya lang divided ang faith. No? Hindi nadadala ang pananampalataya sa bahay, sa trabaho, at sa mga desisyon sa buhay. Okay? So, ito yung warning ni Jesus sa mga taong ganito. No? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But pero ang makakapasok, yun lang gumagawa ng kalooban ng aking Panginoon. Okay? Ng aking Ama. No? So, ang challenge sa mga Sunday Catholic ay hindi lang mag-a-attend, kundi isa sa buhay ang misa. No? Isa sa buhay ang misa. Kasi ang Eucharist, hindi lang ito parang ina-attend natin na seremonya. Ito, ang purpose ng Eucharist is to transform us. No? To transform our everyday life. No? Na magbabago ang buhay natin sa araw-araw. So, pagkatapos ng misa, actually, di ba sasabi, go and bring the gospel to the world. Sabi ng pare, di ba? Pagkatapos ng misa, sa totoo lang, doon nagsisimula ang ating misyon. Okay? Pag alis natin sa simbahan, no? Dadalhin natin si Kristo sa ordinaryong buhay. So, doon magsisimula pagkatapos ng misa, iti misa est, go, no? Pinapadala tayo as a missionary. Okay. Yun ang kahulugan. So, number 3, cultural Catholic. Cultural Catholic, ang motto ng mga cultural Catholic ay I love Catholic traditions. No?
So, ito yung mga tao na tinitreasure yung na natanggap nilang mga tradisyon mula sa kanilang pamilya. Ha? So, mga deboto ng mga pamilya sila, so mahilig sila may mga novena, procession, active sa simbahan, no? Active sa simbahan. Kasi nakaukit na sa kanilang pamilya ang mga ganitong mga tradisyon, no? Catholic celebrations. So, example nito, parating nagpa-participate sa mga fiesta. Nag-organize ng fiesta, yung mga patron ng mga santo, celebration, no? Gagastos talaga para mapaghandaan yung mga patron saint, no? Another example is sumasali sa mga Marian procession, mga pilgrimage. Okay? Very strong sa sumasali parati sa mga simbang gabi, mga Holy Week practices, no? Active devotion sa mga santo, imahe, religious custom, at parating pinapanatiling buhay ang tradisyon ng simbahang Katoliko. May mga kakilala kayong ganun, di ba? O baka kayo rin yan, ang active sa simbahan. No? Yung iba nga, yung mga buhay nila, kita mo itong mga taong to, parang itong isa corrupt na politician, pero grabe, pag andun sa mga Nazareno, sumasali talaga. So yung mga ganun ba? Yung iba, homosexual lifestyle, pero andun sa mga sumasama talaga sa mga devotion sa mga Santo Niño. Yung mga ganun ba? Hindi masama ang pag-join sa mga fiesta, devotion, pilgrimage, procession, hindi masama. No? Kasi itong mga tradisyon na ito ay nakakatulong, okay, para para maisa sa buhay, no? Magiging buhay ang pananampalataya. At nakakatulong ito to bring closer people to God. Okay? Kasi yung pananampalataya natin ay ini-express ito through symbols, community, and devotion. Community. So, importante itong mga fiesta, devotions, at what. Ito lang yung ating babantayan. Okay? Kadalasan, yung tradisyon, nahihiwalay natin sa transformation. Okay? So, active tayo sa celebrations, pero walang transformation. Ano example? Active ka sa mga pag-organize sa mga piyesta, mga sa simbahan, pero hindi mo naintindihan kung anong ibig sabihin ng ginagawa mo. Ano ang turo sa likod ng mga celebration na yon? At ino-honor mo ang saints, nagpapakain ka, magastos ka sa mga kapistahan ng mga santo, pero hindi mo naman ginagaya ang virtue ng saint na yon. Hindi mo ginagaya ang ugali ng saint. At nagpo-procession ka nga, pero hindi mo na-experience ang deeper conversion of heart. Okay? At ang iyong devotion ay external lang, pero hindi ka ninineglect mo ang prayer. Nakikita ka doon, busy ka parati sa mga pero hindi ka nagbabasa ng Biblia, wala kang personal prayer, wala kang charity, walang repentance. Yun ang problema. Nahihiwalay. So, nare-reduce mo ang pagiging Katoliko sa culture na lang. Yung, di ba may mga kilala tayong ganun? Active na active simbahan, pero chismoso pa rin,
naninira pa rin ganito, ang daming taong simbahan, parating sa simbahan, pero ang dami niyang alam kay Father, ang dami niyang alam kay ganito, no? So, hindi buhay ang pananampalataya sa external, sa mga prosesyon, sa mga devotion, mga ganon. Makikita mo sa lahat ng ano, pero hindi buhay ang relationship kay Christ. Yun ang example ng cultural Catholic. Okay? So, nag-warning si Jesus tungkol dito na sa Matthew chapter 15, these people honors me with their lips. No? Pinaparangalan lang siya sa bibig. Pero yung kanilang puso ay malayo sa akin. Delikado. So, ang challenge dito sa mga cultural Catholic ay hindi ibig sabihin na tigilan ito. No. Importante yon, magaganda yon ng mga bagay. Ngunit, dapat i-discover nila ang meaning ng kanilang ginagawa. So, example, ang procession, ang ibig sabihin ng procession, sinusundan mo si Kristo. So, ibig sabihin ng procession, ang buhay mo, no, should lead following Christ. Tapos, ang devotion mo kay Mary, dapat nagli-lead yan, deeper love for Jesus. Kasi si Mary nagdadala sa iyo kay Jesus. At yung pag-honor mo sa mga saints, dapat gagayahin mo ang kanilang mga ugali, ang kanilang kabanalan. At yung mga fiesta na ito is a celebration, hindi lang culture, kundi celebration of God's grace. No? So, ang tradisyon natin, ang ibig sabihin ng tradisyon ay hindi ng ipanatili natin yung mga ashes ng nakaraan. Okay? Kundi ang importance ng tradition is to keep the fire of faith alive para pananatiliing buhay ang ating pananampalataya. Hindi lang paggugunita, kundi panatiliing buhay. No? Number 4, Cafeteria Catholic. Ang Cafeteria Catholic, ito yung mga Katoliko na namimili kung ano ang gustong paniwalaan sa turo ng simbahan. No? So, baka makalimutan ko, may tinatawag na turo sa simbahan na heresy. Yung heresy, apostasy, schism, lalo na yung heresy, no, ay mortal sin against faith. Yung heresy ay hindi mo tatanggapin ang turo ng simbahan. So kahit isang doktrina na turo ng simbahan na hindi mo tatanggapin, ang penalty niyan ay latae sententiae. Ibig sabihin ng latae sententiae, tinitiwalag mo ang sarili mo sa simbahan. Titigil ka na sa pagkakatoliko. Wala nakakaalam, minsan hindi mo alam, tiwalag ka na pala. No? Maraming hindi nakakaalam nito mga kapatid, na pag ikaw ay tinanggihan mo ang turo ng kahit isang doktrina ng simbahan, lalo na dogma, no? Dogma ng simbahan, official teaching ng simbahan, at tinanggihan mo, no? Ayaw mong tanggapin. Actually, titigil ka na sa pagiging Katoliko. Kahit wala nakakaalam, you are excommunicated. Sino nag-excommunicate sa'yo? Sarili mo. Latae sententiae. No? So, paano ka mababalik sa pagiging Katoliko? Tanggapin mo ang katotohanan at magkumpisal. Yun ang makakapagpabalik sa'yo. Okay? So, ito yung mga Cafeteria Catholic, namimili lang kung anong gusto nila. Maraming Katolikong ganon. Yeah? Maraming Katoliko na ang turo ng simbahan sa canon law hindi pwedeng maging mason. Pero marami pa rin Katoliko na patuloy na nagmamason. No? Example. Diba? So, kung ano lang yung gusto nila. So, bakit cafeteria ang tawag? Kagaya sa cafeteria, di ba? Titingnan mo sa karinderya or cafeteria.
Turo ka anong gusto mo. Hindi mo naman bibilin lahat yan, di ba? Kung ano lang gusto mo yung bibilin mo. Parang ganun din. Pinipili mo lang kung anong gusto mong tanggapin sa turo ng simbahan. Yung ayaw mo yung mga Katoliko ako, pero ayaw ko nito. Sobrang stricto naman. Sobrang parang hindi naman yan. Imposible naman yan. Hindi ko tatanggapin yan. So, yan example ng mga cafeteria Catholic. Example, ang turo ng simbahan sa sanctity of human life. Na lahat ng buhay ay importante sa Panginoon. No? So, yung mga cafeteria Catholic, like for example, si Joe Biden, isang Catholic na presidente sa Amerika, Katoliko, pero isa sa mga author ng late-term abortion. At tumatanggap pa at saka may mga, maraming Katoliko na bumuboto pa ng mga pro-abortion. No? Tinatanggap ang abortion. So, yan ang example ng cafeteria Catholic. Okay? Nagsosupport ng euthanasia. Yung injeksyonan na lang yung mga may sakit, matatanda para mamatay. At yung unborn, tiningnan nila ay hindi siya tao, kundi siya ay fetus lang. No? Hindi siya totoong tao. Yung turo ng simbahan sa sexual morality, marriage, ayaw nilang tanggapin. Ang turo ng simbahan tungkol sa contraception ay ito'y masama. Pero ayaw nilang tanggapin, nagpipills pa rin, nagwi-withdrawal, nagkukondom, kung ano-ano pa, nagpapalaygit. No? Sex outside marriage, fornication, di sila naniniwala. Masturbation, hindi sila naniniwala na masama. Nagdi-divorce, no? Kahit walang pumapasok sa bagong relasyon. Okay? Same-sex union, Katoliko, no? Lalaki sa lalaki. Pero Katoliko, may devotion kay Santo Niño, pero na proud sa kanilang babae at babae, lalaki. Okay? Ang turo tungkol sa kumbisal, no? Maraming Katoliko na hindi nagkukumbisal. Ang sabihin nila, sa Diyos ako direkta nagkukumbisal, hindi ko kailangan ng pare. Yung mga ganon. Another example, ang pagsisimba kada linggo, no? Turo ng simbahan na kailangan natin magsimba kada linggo at saka holiday of obligation. Pero ibang Katoliko na sinasabi, pwede naman ako mag-pray sa bahay. No? Optional lang yung misa. Ang iba naman, naniniwala ako sa langit, sa impyerno, pero hindi ako naniniwala doon sa purgatorio. No? Hindi kailangan ng wala naman sa Biblia yan, yung mga ibang Katoliko. Yan, gano'n. Devotion sa kay Maria at sa mga santo. Ang iba, hindi naniniwala kay Maria, na devotion kay Mama Mary. No? Na ito ang official turo ng simbahan, na importante ang intercession ni Mama Mary at sa mga saints. Ang sinasabi ng iba, no? Hindi kailangan, pwede tayong dumiretso sa Panginoon. No? Hindi kailangan sila. Yung iba, ang moral authority ng simbahan. Ito, ang simbahan magtuturo ng moralidad. Like, nagtuturo ang simbahan na hindi pwede ang extrajudicial killing. Yo? Inaaway natin ang simbahan. No? Ang sinasabi natin, ang konsensya ko ang importante. Yun lang, ako ang magsasabi kung anong tama. Hindi ko kailangan ang turo ng simbahan. So, yan ang example ng At maraming Katoliko ang nag-IVF. In vitro fertilization, hindi sila makakaanak. Kukunin yung kanilang itlog sa babae at saka yung punla ng lalaki at i-mix sa test tube at gagawa ng fertilization sa dish, no? So, yan ay matinding kasalanan, pero ilang Katoliko ba ang sumusunod dito? Nagpapa-IVF pa rin. Katoliko, sinasabi nila Katoliko sila, pero this is a great mortal sin. Okay?
So, anong nangyayari sa IVF? Isang cell at saka isang sperm cell, pag nag-meet yan, magiging embryo yan. Pagkakaroon ng kaluluwa yan. So, sa isang petri dish, ilang libo ang namimix. So, pag may nag-fertilize dyan, hindi lang isa ang na-fertilize, marami. So, maraming fetus, embryo ang napoform. So, kunin mo ng isa, yung iba itatapon mo. Abortion pa rin yan. Marami ang ina-abort mo. Para kang nagiging Diyos na gumagawa ka ng tao sa hindi natural na paraan. Ang natural na paraan ay ang pagsisiping ng babae at saka lalaki ng mga mag-asawa. So kung hindi ka hindi mo pangungunahan ng Diyos sa paraan na nagkukunwari ka na rin na parang Diyos na sasapawan mo pa siya sa paraan na gusto mo. Okay? So, tinatrato mo ang embryo na parang mga material lamang, no? Nakasangkapan. Ang Diyos lang ang magbibigay ng buhay at ang Diyos lang ang magbibigay ng kamatayan. So, ang nire-reject na iba, sabi, tinatanggap ko ang turo ng simbahan, pero dito hindi ko tatanggapin kasi para sa akin, yung mga walang anak, dapat magkaroon ng anak. Yun ang rason nila. Pero hindi nila alam na ang pagkakaroon ng anak ay isang gift galing kay God. Hindi ito privilege or hindi ito right. Kasi ang bata ay hindi produkto. Ito ay gift galing kay God. So ginagawa natin produkto sa pagsasayan, eksperimento tayo sa laboratory. Ginagawa natin ang bata sa laboratory, hindi sa sinapupunan. So hinihiwalay natin ang unitive sa procreative. No? So nagpapanggap tayo ng Diyos. Okay. Number 5, lukewarm Catholic. Lukewarm Catholic, ito yung motto ng mga lukewarm Catholic. Ayokong maging masama, pero ayoko rin yung sobrang banal. Gusto ko middle lang. Ito yung mga lukewarm Catholic. Ayoko yung maging makasalanan. Ayoko rin yung sobrang over na mga pang santo-santo. Gusto ko middle lang. Enjoy ako sa mundo, pero hindi labis-labis. So, ito yung mga tao na gustong maging mabuting tao, ngunit pinipigilan ang total surrender kay Christ. Nililimit nila, no, ang total surrender sa kanilang buhay kay Christ. Hindi todo-todo. Ano sabi ni Jesus? Love God with all your heart, all your mind, all your strength. No? So, ito yung mga taong umiiwas sa mga kasalanan, sa mga malalaking kasalanan, ngunit umiiwas din sa total commitment para sa kabanalan. So, ito yung slide. Importanteng slide to. Pwede nyo i-screenshot ito, share nyo. Ito yung mga example ng lukewarm, no? Hindi malayo kay Lord, pero hindi naman totally devoted sa Kanya. Hindi nire-reject ang faith, pero hindi nila pinapayagan na matransform ang kanilang buhay sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Gusto nila ng blessing kay God, pero ayaw nila mag-sacrifice para sa kaharian ng Diyos. No? Pinapractice nila ang kanilang pananampalataya sapat lang para ma-feel secure na parang okay na ako. Okay? Pero ayaw nila yung total commitment. Okay? So, ang signs, ito yung mga signs ng lukewarm. Okay? Tingnan natin kung meron tayo nito. Ang prayer natin ay occasional, hindi daily. Paminsan-minsan lang. Umiiwas sa mga malalaking kasalanan, mga mortal sin, pero hindi talaga nagsusimikap na pati na magkaroon ng mga holiness na pati venial sin ay mawala. Kontento na sila na wala silang mortal sin. At sinasabi nila,
okay na ako. Hindi naman ako ganun kasama kumpara sa iba. Tapos, tumatanggap ng sakramento, Eucharistia, pero wala talagang strong desire for conversion. At para sa kanila, ang kabanalan ay para sa mga madre, pare, sa mga very spiritual people, hindi para sa ordinaryo Catholics. No? At gusto parati yung comfort, pagpapasarap, no? Convenience, kumpara sa disiplina sa sarili. So ito yung problema sa lukewarm Catholic. Hindi sila galit kay Lord, pero wala silang pagnanais na para wala silang uuhaw sa Diyos. Wala silang uhaw, no? Para sa Panginoon. Legalistic sila, legalistic. Imbis na paano ko mas lalong mahalin ang Panginoon? Yun ang motto dapat. Yung motto nila, paano ba, hanggang saan ba ang pwede kong gawin na hindi ako magkakasala? Legalistic. Yung boundary lang na gagawin ko to kasi hindi naman to kasalanan. Hindi yung ano ba ang nakakapasaya sa Panginoon. Hindi yun ang kanilang yung sa kanila is ano bang pwede kong gawin na enjoyment na hindi ako maiimpyerno. Legalistic. No? Kung sa ano pa, pasang-awa lang parati ang gusto. Hindi yung perfect sa exam. Kung ano lang yung makapag-75 sa akin, yun lang. Yun ang lukewarm. Okay? So, ang sabi ni Jesus sa mga disciple niya ay hindi dapat lang iiwas sa kasalanan. Hindi lang ang pag-iiwas sa kasalanan, kundi sisikapan ang kabanalan. Yun ang gusto ni Jesus. Sa Matthew chapter 5, sabi niya, be perfect because your Father in heaven is perfect. No? At ang warning ni Jesus ito, no? Sa Revelation, no? Ang sabi niya sa mga lukewarm, dahil hindi kayo mainit, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit, maligamgam lang kayo, nasa gitna kayo, no? Isusuka ko kayo. Idudura ko kayo sa aking bunganga. So, yung vision ni Saint Faustina sa novena, 9 days novena sa Divine Mercy, yung ika-9th day, yun yung inaalay para sa mga lukewarm. Anong sabi ni Saint Faustina, bakit daw nagpawis si Jesus ng dugo? Hindi dahil sa mga kriminal, hindi dahil sa mga makasalanan. Nagpawis siya ng dugo ng pinakamasakit dahil sa mga lukewarm. Kasi ang lukewarm ay napakadelikado. Akala nila okay sila dahil hindi naman sila masama, gaanong masama, hindi naman sila gaano kabanal, pero delikado. Yan ang maraming naiimpyerno dahil sa lukewarm kasi ayaw ni Lord ng nasa gitna lang. Gusto niya naglalagablab tayo sa pagmamahal sa Kanya. Hindi nakakaligtas ang lukewarm, mga kapatid. Delikadong delikado. Yun yung mga parang walang pakialam. Kasi yun ang mga tao na akala nila ligtas na sila, hindi pala. At maraming taong ganun. Delikado. Okay? So, ang challenge is, dapat gagraduate tayo galing sa thinking na iiwas lang ako ng kasalanan. Dapat ang ating sisikapin ay ang kabanalan. Na paano ako magiging mas banal. Hindi tayo makontento sa umiiwas lang ng kasalanan. Okay? The goal of the Christian life is not simply not be bad, but the goal is to become a saint. So, ano yung saint? Ang saint ay puno ng mga virtue. Ano yung virtue? Yung pinalilibutan ng virtue ng humility, patience, gentleness, meekness, chastity, honesty, generous, self-control,
courage, hindi natatakot sa katotohanan, na pumayo sa katotohanan, kind, hindi nang backbite ng mga tao dahil merciful, maawain, no? Mapagpatawad, masipag, industrious, at saka prayerful. Yan ang sisikapin natin. At hindi natin ito magagawa lahat kung lalayo tayo sa sacraments at prayer. Okay. Number 6, devotional Catholic. Devotional Catholic, mahilig magdasal. Okay. Maganda to, mahilig magdasal. Deep love of prayer. No? Kasi yung prayer, ito yung nakakapagpa-close, nakakapagpalapit sa atin sa Panginoon. This is a very beautiful expression ng simbahan natin. Marami tayong mga devotions. No? So, itong taong to, devotional Catholic, ay nagro-rosary, nagno-novena, Eucharistic adoration, blessed, strong devotion kay Blessed Virgin Mary and the saints, pilgrimage, chapels, guidance, comfort through prayer. Mahilig mong pray. Parating nasa simbahan, parating na pray. Okay. Maganda yan. Na? Kasi yung mga devotional Catholic, sa kanilang pag-intindi, na kailangan natin ng personal relationship kay God. Intimacy kay Christ. Yes, walang masama. Kasi ang prayer, nakapag-strengthen, nakapagpapalakas sa ating trust kay God. Na tatalo natin ang mga temptation, na tutubo ang love natin kay Jesus and Mary. Nakakaroon tayo ng peace sa mga trials, nakaka-encourage ang spiritual life. Ito na yung babantayan natin ng mga devotional Catholic. Ito yung babantayan ng mga panganib. Okay? Pwedeng mahiwalay natin ang ating devotion sa conversion and love of neighbor. May mga kakilala kayong ganon? Or ganito ba tayo? Example, parati na nagpipray, pero hindi dumadaloy sa buhay natin sa ating kapwa. Parating nagpe-pray pero hindi marunong magpatawad, hindi maawain, hindi tumutulong sa iba, hindi pasensyoso. Suplado, arrogante. Okay? Ang sabi ni Jesus, warning niya, I desire mercy, not sacrifice. Huh? So, pag ang prayer natin ay hindi patungo, hindi tayo nagiging mapagmahal sa kapwa, pwedeng magiging external practice lang, palabas lang. Yan ang ating usisain. Kasi baka magkaroon tayo ng false assurance na, hindi ako lukewarm. Mahilig ako mag-pray. Parati ako nagpa-pray, simbahan, devotion, ito. Pero hanggang doon lang pala sa prayer, hindi dumadaloy sa kapwa. So, hindi paso pa rin, no? Sa Bisaya, paso. So, ang signs of imbalance, makikita mo ang imbalance pag nakita mo itong mga sinyalis na ito. Sinusukat mo ang iyong kabanalan sa kadami ng iyong prayer. Kung ilang mga novena ang ginagawa mo, na kompleto mo. At devoted ka nga, pero judgmental ka naman sa iba. At ini-ignore mo, no? Hindi mo pinapansin ang mga pangangailangan ng mga naghihirap at may mga pangangailangan sa iyong pamilya, sa iyong community. Basta kontento ka lang na nakakapag-rosaryo ka, no? Loving religious practices but ayaw ng forgiveness, ayaw ng difficult work. Okay? Ang true devotion dapat nagli-lead sa atin, nagre-resulta sa greater humility, more patience, more kindness, greater love for others, and the desire to share Christ with others. Yun ang dapat resulta ng devotion. Pero kung ang devotion mo hindi nagre-resulta ng ganito, may mali sa devotion mo. Okay? Ang turo ni Jesus sa atin sa John chapter 13, para malaman nila na ikaw ay disipulo ko if you love one another.
No? So, hindi lang siya makukuha sa dasal lamang na, pero kung tama talaga ang dasal mo at naiintindihan mo, magpo-produce yan. Pero kung mali ang pag-unawan mo ng dasal, ang akala, pang external lang, hindi ito dadaloy sa pagmamahal sa kapwa. So, hindi natatapos ang devotion sa ating pagluhod lang sa harap ng altar. Ito ay makikita at napapakita natin, may dugtong yan, hindi natatapos ang pagpipray natin sa altar. Ito ay nakokompleto sa ating pagserbisyo sa ating mga kapatid. No? Number 7, intellectual Catholics. So, ang motto ng mga intellectual, I know the faith. Alam ko ang doktrina, alam ko ang dogma, alam ko ang canon law, alam ko. Daming alam. Okay? Example, mga Catholic faith defenders, mga maraming alam. Hindi lang Catholic faith defenders, mga defensor of fide, kung ano-ano pa. Daming mga ano. Na? Mga theologians, mga doctor of the church, mga doctorate, mga ganun, mga theologians, masters, mga ganun, di ba? So, ang intellectual Catholic, no, ay merong strong desire to understand the Catholic faith deeply. No? Example, ako gusto kong malaman, no? Ito yung mga nag-i-study ng scripture, theology, church history, philosophy, apologetics, no? Para malaman ang faith, para madepensahan, to explain the teaching, lalo na sa mga para masagot natin yung mga pang-atake ng ibang mga sekta. Importante yung apologetics para malaman natin kung bakit natin ginagawa yung mga sakramento, di ba? Para ma-explain natin. Importante yan. Very valuable sa Catholic life natin. At ini-encourage tayo ng simbahan to seek understanding, no? Sa mga truth na ipinahayag sa atin ng Panginoon. Okay? So, example, reading the Bible, learning the catechism, mga documents ng simbahan, writings of the saints, theologians, mag-engage sa apologetics. By the way, yung apologetics, mga kapatid, ay iba sa polemics. Ha? Ang polemics, masama yun. Akala ng may iba ng mga pare, ayaw nila ng apologetics kasi ang ibang pare, akala nila apologetics, polemics. Iba yon. Ang polemics, pakikipagtalo. No? Pakikipagtalo na walang katuturan. Yung apologetics, iba yan. Hindi nakikipagtalo yan. Ang apologetics, you share the faith and you defend the faith. No? So, aaralin mo ang faith para madepensahan mo sa mga maling akusasyon. Hindi yan pakikipagtalo. Ang pakikipagtalo, polemics. No? Iba ang apologetics. Okay? Now, example rin ng mga is explaining doctrine, Eucharist, the Trinity. No? Okay. So, ang intellectual Catholics, no, maraming ganito, alam nila na to love God, hindi lang sa heart, but also dapat sa mind. Hindi lang puro puso, kundi andito rin. Kasi tinuro ni Jesus, you shall love the Lord your God with all your heart, sa puso, yung kaluluwa, and with all your mind. Ibig sabihin ng mind, aaralin mo. Dapat malaman mong katotohanan with all your mind. Importante. Ito lang yung posibleng panganib na iiwasan natin sa mga intellectual Catholics. Is mahihiwalay na naman natin ang ating knowledge sa humility and charity. Maraming mga CFD, maraming mga nagde-defend, mga doktor, na puno ng pride. No? Nagpapaligsahan kung sino pinakamagaling na debater, pinakamagaling na defender. Talo kayo, kami ang pinakamagaling. Tapos, ang iba hindi na nga nagsisimba. No? Maraming alam, pero hindi na
nagsisimba, ang iba may mga pangalawang pamilya, immoral. So nahihiwalay ang knowledge dahil lumobo ang utak. Wala ng love. Okay? So, ang isang tao pwedeng maraming alam, pero nag-fail, no? Nag-fail to grow for the love of God and neighbor. So, ito yung mga possible na mga sintomas na makikita natin. Pag gusto mo nang marating nananalo sa argumento, mas gusto mo pang mangiinsulto ka na, ang nangyayari, nanalo ka sa argumento, pero hindi mo na nakuha yung kapatid mo. Lalong lumayo sa simbahang Katoliko. No? Interested in winning arguments rather than winning souls. Tapos, may kasama ka sa trabaho na iba ang pananampalataya, iko-correct mo, pero kino-correct mo without compassion. Medyo judgmental at masakit, no? At minsan din, mababa ang tingin mo sa mga taong konti lang may alam. Sa bumababa, nilulook down mo. So, at akala mo, automatic ang na maging banal ka pag marami kang alam at ikaw ay tama. No? So, puro ka lang aral, pero hindi nagtatransform ang buhay mo, yung heart mo. Sabi ni St. Paul, ang warning niya, ang knowledge puffs up, nakakalobo ng ulo. Pero ang love builds up. So, hindi masama ang knowledge, ha? Pero dapat, hindi natin ihiwalay sa humility at charity. At sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 13, kung meron ako lahat ng knowledge, pero wala akong pagmamahal, I am nothing. Diba? So, ang challenge dito sa mga intellectual Catholic is dapat ipag-isa natin, ipagsama natin ang truth, yung sa nalaman natin, with humility. Pinaka-importante. Okay? Kasi ang goal natin ay hindi lang yung tao na may alam tungkol sa Panginoon, kundi may alam at i-reflect natin si God, no? Ang buhay niya. So, not only to inform the mind, but to inflame the heart, no? For the love of God. So, ito yung danger. Pinaka-danger is pride. No? Madi-disconnect natin ang defending the faith and living the faith. Puro tayo defend, pero hindi natin isinasabuhay ang faith. No? Hindi ibig sabihin na marami tayong alam sa doktrina, magiging banal tayo. Okay? It's not automatic. So, yun yung sinabi ko. May mga kakilala tayo ng mga Catholic faith defender na may mga kabit. Hindi nagsisimba. Immoral. Proud. No? Inaaway pa ang mga obispo, ang mga pare na sa mga turo. No? Minsan. No? So, yet struggle to live according to the very truths he or she teaches. No? Hindi pinamumuhay ang kanilang tinuturo. Kaya ang warning ni Jesus, no, is practice and observe whatever they tell you, but not what they do. For they preach but do not practice. So, hindi lang ito para sa mga CFD. Kasama na rin mga pare, mga obispo, madre, no? Mga doctorate, theologians, tuturo, pero ang merong double life, hindi pinapractice. Daming alam. At ang warning ng mga saints sa mga maraming alam, mas delikado during judgment. No? Mas matindi ang hukom sa kanila. No? Kasi ang dami mong alam, no? With great powers comes with great responsibility. At ito yung panghuli, the mature disciple. Ito yung pinakagusto na maabot natin. So,
Okay? Hindi lang parte ng buhay mo si Kristo, kundi siya ang sentro ng lahat ng buhay mo. Ito yung mature disciple. So, ang mature disciple, ito yung complete package. No? Hindi ibig sabihin yung mature disciple hindi nag-i-struggle. Wala ng kasalanan, perfecto. Hindi. Nag-i-struggle pa rin. May mga kasalanan rin. Ngunit, nag-i-strive, hindi tumitigil sa pag-strive to grow in holiness. No? At hinahayaan nila si Kristo, sinurrender nila ang buhay nila na ita-transform ni Kristo ang kanilang puso. No? At parati silang nagsusumikap na lalago sa spiritual na buhay. So, hindi lang siya Catholic, kundi hindi niya sinasabi na Catholic siya, kundi siya ay sumusunod daily na gayahin si Kristo. So, ano itong signs ng mature disciple? Love Christ above all. No? Hindi lang priority si Christ, kundi foundation si Christ. Marami tayong priority. Hindi lang yung number one lang priority si Christ, kundi siya yung foundation talaga. Ha? Ito yung taong pumapasa ng kanyang krus. No? Tinatanggihan ang kanyang mga makabundong gusto. No? Number 2, lives according to the scripture and teaching of the church. Nabubuhay sa banal na kasulatan at sa doktrina ng simbahan. Ha? Always reads the Bible. Seeks to understand the Catholic Church, the Catholic teaching. Strives to live with the gospel. Number 3, participates fully in the sacraments. Hindi lumalayo sa sacrament. Sana importante ang sacrament, no? Kasi yung grace, hindi natin makukuha sa sariling sikap. Makukuha natin sa tinatag ni Kristo ng mga sakramento. Okay? Number 4, practice charity. Nagpa-practice ng forgiveness, compassion, service, generosity, care for the poor. Lalong-lalo na humble. Number 1 of all the virtue is humility. Kahit generous ka, kahit may compassion ka, gentle ka, kung hindi ka humble, walang saysay lahat. Number 5, nagsisikap parati ng kabanalan. At hindi mo maririnig sa kanya ang sasabihin niya, naabot ko na. I have already arrived. Naabot ko na ang kabanalan. Hindi. Para sa kanya, kulang pa rin. Na walang limit ang paglalago. There's always growth in prayer, in virtue, humility, patience, and love. So, ang desire ng mature Christian ay hindi lang iiwas sa kasalanan, kundi to become more like Jesus Christ each day. And number 6, nagsumisikap siyang mag-make disciple. Hindi lang siya kontento na hanggang sa kanya lang ang kanyang pananampalataya, gusto niya i-share sa iba. Does not keep the faith only for himself. Gusto niya ang others makikilala si Kristo at maliligtas ang iba. So ito yung mature Christian, mature disciple. Who wants to teach the faith, who wants to share the gospel, bring others closer to the church, witness through his life. Kasi ang final command ni Jesus before siya pumaitaas sa langit, sabi niya, go and make disciples of all nations. At ang mature Catholic ay masasabi niya, hindi ko na pagmamayari ang buhay ko. Ang nagmamayari ng buhay ko ay si Kristo. Hindi sa akin ito. No? So, ang conclusion, hindi lang yung anong klaseng Katoliko ako. Hindi. Ang goal natin, ano ba ang gusto na goal ni Kristo para sa atin? Of course,
mature disciple. Okay? So, kung wala ka pa sa mature disciple, walang nagsasabi dito ngayon kung mature disciple tayo. It's a journey. Kung saan ka man ngayon na number, okay? Journey yan. Naglalakbay tayo patungo sa perfection. So, pwedeng nagsimula tayo sa nominal, lukewarm, devotional, intellectual, kung ano man yan. Iniimbitahan tayo ni Lord to become faithful disciples. No? Na mahalin natin siya with all our heart, mind, and strength. So, ang purpose ng lecture na ito ay hindi para i-condemn, hindi i-judge ang mga tao na, ikaw, devotional ka, ikaw, nominal ka, ikaw, lukewarm. No. Ang purpose ng lecture ito is, napansin nyo may mga challenge. So, kung crisis Catholic ka man, ang challenge ay hindi emergency faith, kundi everyday following Jesus. So, may mga challenge. So, pwedeng galing ka sa nominal, pwedeng galing ka sa lukewarm, mag-jump ka into mature kung if be the grace of God. No? Ang buhay natin ay hindi one-time conversion. Okay? Araw-araw, deeper conversion. Deeper conversion. No? So, hindi tayo magle-label sa isa na, siya yung ganyan siya na Catholic. Hindi natin siya i-label. Kasi lahat tayo is going through continual conversion. Okay? So, God bless us all. So, sa mga andito ngayon, ay greet ko kayo mga nagtsatsaga dito sa Zoom, no? Andito pa hello sis Connie, good evening. Brother Harry, good evening. Sis Lovely, Sis May, Sis Mary June, Sis Mary Rose, Brother Romel, Brother Ronald, Brother Ronnie, Sis Mel, Sis Steph, and Sis Yuyin. Okay. Good evening sa inyo. Sinong Good gustong evening po, Doc. Good evening. Sinong gustong mag closing prayer? Okay. Sis May, inaanak, gusto mo mag closing prayer? Sige. Okay po, Ninong Doc. Magandang gabi sa Magandang lahat. gabi. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, pour out on us the spirit of understanding, truth, and peace. Help us to strive with all our hearts to know what is pleasing to you. And when we know you will, make us determined to do it. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, Father, the Son, the Son, Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Thank you, mga brothers and sisters. Pagtsatsaga Thank you dito po. sa Thank you. Zoom. Thank Thank you. you, See Doc. you next Salamat week. din, Doc. God bless everyone. Also, God bless. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Brother Ronald. Bye. Recording stopped.